Bakit may mga lihim na kahit nasa loob lang ng ating kusina, nananatiling nakatago sa mga matang higit na nangangailangan? Paano naging posible na ang isang bagay na karaniwang-karaniwan ay naglalaman pala ng kapangyarihang muling magsindi ng apoy na unti-unting pinatay ng panahon? Hindi lamang sa katawan kundi sa kaluluwa. May nagsasabing paglampas ng isang tiyak na edad, ang init ay nawawala. Ngunit paano kung ang talagang nasusunog ay ang katotohanang hindi mo pa natutuklasan? At paano kung ang itinuring mong simpleng baking soda ay siyang susi sa pagbabalik, hindi sa kabataan, kundi sa pangakong dala ng kabataan, koneksyon, presensya, at tibok na hindi lang nararamdaman sa pulso kundi sa mga mata? Naisip mo na ba kung bakit may mga gabing tila mas malamig kahit may katabi ka sa kama? Bakit ang mga haplos ay hindi na kumikislap gaya ng dati? Bakit ang katawan ay tumutugon sa katahimikan kung saan dati may bagyo? Marahil, hindi kinuha ng panahon ang mga ito. Marahil, itinago lang. At marahil, itong puting pulbos na ito ay higit pa sa pagiging alkalina. Marahil dala nito ang isang lihim na kodigo, isang gatilyo na nauunawaan ng katawan kahit nag-aalinlangan ng isip. Ngunit mag-ingat, may tamang paraan ng paggamit nito. At may paraang winawasak ang lahat. Walang nagsabi sa iyo nito. At may dahilan kung bakit. Ang matutuklasan mo rito ay hindi mo makikita sa mga patalastas sa telebisyon ni sa mga blog na puno ng payo. Nasa pagitan ito ng mga salita ng matatanda, mga kwentong tila chismis ngunit may dalang katotohanan. Dahil ang katawan ng tao ay hindi tumatanda ng sabay-sabay, may bahagi nito ang natutulog lamang. Hinihintay ang tamang kilos, ang tamang sangkap, ang ritual na muling magigising. At ngayong gabi, maaring isang lagok na lang, isang simpleng halo, ang pagitan mo sa pagkakatuklas ng puntong matagal mo nang hindi naaabot. Ngunit huwag kang magmadali, sapagkat ang nagmamadali ay hindi nakakakita ng mga palatandaan. At ang landas na ito ay hindi tungkol sa bilis, ito'y tungkol sa pakikinig sa matagal ng sigaw ng iyong katawan. Nararamdaman mo ba ito? Isang kilig sa dibdib? Tila may bagay na gustong lumabas? Hindi iyan basta damdamin. Iyan ay pagtugon ng iyong katawan sa isang panawagan ng katotohanan. Sapagkat ang baking soda, kapag ginamit sa tamang paraan, ay hindi lang gumagalaw sa dugo. Gumagalaw ito sa kung anong dala ng dugo, mga alaala, mga udyok, at ang apoy ng pagnanasa na pansamantalang natulog. Kaya ngayon, isang tanong ang hindi mo na kayang iwasan. Ano ba talaga ang pumipigil sa iyong katawan para maramdaman ang nararapat nitong maramdaman? Ang sagot ay wala sa nakaraan, kundi sa mga hindi mo pa sinubukan. At sa pagtatapos ng paglalakbay na ito, kapag ang huling patak ay dumampi sa iyong dila, baka mapagtanto mong ang pagiging malapit ay hindi kailanman pisikal lamang. At ang ritual na ito, kasing tanda ng mundo, ang maaaring tulay sa pagitan ng haplos at ng kaluluwa. Ngunit ang lahat ng ito ay maiintindihan mo lamang kung mananatili ka hanggang sa huli. Pansinin mo ang nangyayari sa loob mo ngayon, hindi sa labas, hindi sa salita, mas sa pagitan ng bawat tibok na hindi mo maisip kung kailan nagsimulang humina. Bago pa man magsimula ang video, may gumagalaw na. Isang panginginig na hindi mo maipaliwanag. Hindi ito takot, tampo o pagod, algo may santigo. Isang uhaw, isang sigaw na walang tunog, na galing hindi sa isip kundi sa dugo. Marahil ay hindi mo na matandaan kung kailan ka huling nakaramdam de totoo. Hindi lang para gumana, para magampanan, kundi para maramdaman. At kung may nararamdaman ka agora, kahit konting kirot, hindi ka nag-iisa. Ang tanong handa ka bang pakinggan? Walang nagturo sa atin kung paano maging matalik sa sarili paglagpas ng 60 taon. Lahat ay may solusyon, gamot, check-up, pahinga. Ngunit walang nagsabi kung paano hawakan ang katahimikan na dumarating tuwing gabi. Kapag ang yakap ay parang trabaho at ang hininga sa iyong tabi ay hindi na nakakapukaw, kundi nakakapagod. Paano kung may paraan? Hindi para bumalik sa kung sino ka noon, kundi para bumalik sa kung ano ang naramdaman mo noon. At paano kung ang paraan na iyon ay naroon lang sa isang kutsarang bagay na tinawag mong simpleng baking soda? Naririnig mo pa ba ang sarili mong katawan?
O nasanay ka ng patahimikin ito para hindi makaabala? Baka hindi mo na rin namalayan kung kailan naging normal ang manahimik kahit sa loob mo. At sa katahimikan, dumarating ang pagsuko, hindi sa salita kundi sa pagtigil ng pag-asa. Ngunit minsan, isang kilos lang, isang ritual, isang pag-inom ng tubig na may puting pulbos ay pwedeng magbukas ng pintuang matagal nang nakasara. Hindi ito mahika, hindi ito milagro, ito ay pag-alala na ang katawan mo ay buhay at ang sigaw nito ay hindi dapat ituring na ingay. May mga ilog sa loob mo na natuyo, hindi dahil sa kakulangan ng tubig, kundi dahil sa kakulangan ng pansin. May mga daan na hindi mo na tinahak kasi akala mo wala nang pupuntahan. Pero ang katotohanan, hindi pa tapos ang paglalakbay. Ang dugo mo ay maaari pang dumaloy na parang musika. Ang balat mo ay maaari pang umindayog sa haplos. Ang puso mo, kahit tila pagod, ay may mga reserbang tibok para sa isang bagong klasing buhay. Hindi gaya ng dati, kundi gaya ng ngayon. Mas totoo, mas malaya, mas malalim. Kaya bago ka magpatuloy, tanungin mo ang sarili mo hindi kung ito ay totoo, kundi kung may bahagi sa iyo na gustong maniwala. Hindi ito para sa lahat. Hindi ito para sa mga takot madama. Ito ay para sa mga handang humawak muli, hindi sa kamay ng ibang tao, kundi sa kamay ng sarili nilang pagnanasa. Baka ito na ang hudyat. Baka ito na ang panawagan. Baka sa isang ritual na tila simpleng inumin, matutuklasan mo na ang hinahanap mo sa buong buhay mo ay isang piraso ng init na hindi kailanman namatay, kundi natulog lang, naghihintay na gisingin. May mga gabi na tila mas mahaba kahit maikli lang ang oras, hindi dahil sa gising ka, kundi dahil may bahagi ng iyo na hindi na natutulog. Isang bahagi na nananabik, hindi sa laman, kundi sa pakiramdam ng pagiging buo. Sa edad na ito, hindi mo na hinahanap ang kagyat, hinahanap mo ang lalim. Hindi mo na gustong marinig na mukha kang bata. Ang gusto mong maramdaman ay naririto ka. At sa bawat araw na lumilipas na parang pare-pareho, nagsisimula kang magtanong, ito na ba talaga ang dulo o may lihim pa ang katawan na hindi pa niya sinasabi? Ang totoo, ang katawan ay hindi basta tumatanda, ito ay nagsasara, isa-isa, tahimik, hindi sabay-sabay. Tulad ng mga bintana sa isang bahay na pinasok ng ulan, unti-unti isinasara ang mga bintana para hindi mabasa. Pero sa pagsasara nawawala rin ang liwanag. At kung hindi mo mamamalayan, isang araw magigising kang hindi mo nakilala ang sarili mong balat. Ngunit hindi pa huli ang lahat, sapagkat may mga susi. At minsan, ang susi ay hindi nakasulat sa reseta. Minsan, ang susi ay nasa isang bagay na matagal mo nang nilalampasan sa istante ng kusina. Itong puting pulbos na pinaniniwalaang para sa tiyan, para sa asido, para sa lagnat, may isa pang kakayahan. Isa pang gamit na hindi itinuturo sa mga seminar o binabanggit sa radyo. Kapag hinaluan ng tubig at ininom sa tamang oras, sa tamang intensyon, may kakaibang reaksyon. Hindi lang sa katawan, kundi sa alaala. Sapagkat ang katawan ay hindi nakalimot. Ikaw lang ang huminto sa pakikinig. At kapag nagsimula kang makinig muli, biglang bubukas ang mga pinto na akala mong pinako ng panahon. Hindi ito ilusyon. Ito ay paalala. Kung minsan, ang dahilan kung bakit humihina ang sirkulasyon ay hindi pisikal. Minsan emosyonal, dahil saan nga ba dumadaan ang dugo, kundi sa bawat bahagi ng ating damdamin. At kung pinipigil mo ang sarili mong madama, paano makakadaloy ang buhay sa mga ugat mo? Ito ang tanong na kailangang marinig ng puso, hindi ng utak. Kasi hindi sapat ang maintindihan, kailangan mong maramdaman. At ang baking soda, kapag ginamit sa tamang paraan, ay hindi lang panlinis ng loob. Ito rin ay gising. Isang tulog na bahagi ng iyong pagkatao. Binubuhay ng isang ritual na tila wala lang. Pero may dalang pagsilang. Kaya bago mo pa subukang intindihin ang paano, hayaan mo munang pumasok sa iyo ang bakit. Bakit ka pa naghahanap? Bakit mo pinanood ito? Bakit ka nakadama ng kirot sa dibdib sa simpleng pagbanggit ng salitang intimidad? Kasi may bahagi ng iyo na buhay at sa kabila ng lahat, ayaw niyang mamatay. Baka ito na ang simula hindi ng pag-aayos, kundi ng pagbabalik.
Hindi ng kung sino ka noon, kundi ng kung sino ka palagi sa kabila ng lahat ng nawala. May mga sandali na hindi mo maipaliwanag kung saan nanggagaling ang lungkot. Wala namang masakit, wala namang mali. Pero may lamig sa pagitan ng dibdib at tiyan, isang uri ng kawalan na hindi nauubos, kahit anong tulog, kahit anong dasal. Para kang naghihintay ng yakap na hindi mo maalala kung kailan huling dumating. At sa paghihintay, natututo kang tumahimik, hindi dahil ayos ka na, kundi dahil napagod ka ng umasa. Ngunit minsan sa gitna ng katahimikang ito, may bulong na dumarating. Isang ideya, isang katanungan. Paano kung hindi ito ang katapusan? Paano kung may paraan pa at hindi mo lang nakita dahil masyado ka nang sanay sa wala? Ang katawan ay parang bahay na iniwang bukas tapos biglang sinarhan sa takot na masira. Pero habang pinoprotektahan mo ito, unti-unti rin itong naluluma sa loob. Ang sirkulasyon ay hindi lang daloy ng dugo, ito'y daloy ng pagnanais. At kung wala ka ng pinagnanasa kahit sa sarili mong buhay, ano ang matitira para dumaloy? Ang baking soda ay hindi milagro, ito ay paanyaya. Isa itong paalala na kahit ang pinakamatagal ng nakakalimutang bahagi ng sarili ay maaring gisingin, hindi sa isang araw, hindi sa isang lagok, kundi sa intensyong ibinubuhos sa bawat patak. Naalala mo pa ba ang panahon na ang bawat haplos ay may kahulugan? Hindi kailangan ng salita, hindi kailangan ng paliwanag. Isang tingin lang, isang sulyap, at naroon na agad ang init. Ngayon, parang kailangang pilitin ang lahat, at sa pagpipilit, lalo mong nararamdaman kung gaano ka na nalayo. Ngunit hindi kailanman nawala, ang init ay hindi namamatay. Natatakpan lang, tulad ng mga baga sa ilalim ng abo. At baka ang baking soda ay hindi lang para sa katawan mo, kundi para sa apoy na ayaw mo nang hanapin, pero gustong-gusto pa ring madama. Maraming taon na tayong tinuruan na ang pagtanda ay pagtanggap ng kawalan. Na kapag lumampas ka na sa 60, kailangan mong tanggapin na may mga bagay na hindi na babalik. Ngunit paano kung ang katotohanan ay hindi iyon? Paano kung ang totoong pagkawala ay hindi sa katawan, kundi sa paniniwala? Dahil ang katawan ay umaayon sa paniniwala ng may-ari nito. At kung sinasabi mong tapos na, sinusunod ka nito. Pero kung sasabihin mong hindi pa, maririnig ka rin nito. Ang tubig na may baking soda ay maaaring simula ng panibagong usapan, hindi sa pagitan ng dalawang tao, kundi sa pagitan ng sarili mong puso at damdamin. Hindi mo kailangang maunawaan lahat ngayon. Hindi mo kailangang magdesisyon agad. Ang kailangan mo lang ay umupo, huminga, at hayaan mong ang katawan mo ang magsalita. Sapagkat minsan ang kaalamang totoo ay hindi galing sa isip, kundi galing sa loob. At kung bibigyan mo siya ng pagkakataong madama muli, baka ang pinakamalaking pagbabago sa buhay mo ay hindi manggagaling sa labas, kundi sa isang baso ng tubig na may kapirasong pulbos at isang panalangin na hindi mo pa naririnig pero matagal mo nang gustong sambitin. May mga bagay na hindi natin kinukwento, hindi dahil nakakalimutan, kundi dahil masyado silang malapit sa sugat. Sa bawat pagtanggi mo sa sarili mong pagnanasa, sa bawat gabi na pilit mong kinalimutan na may katawan ka, may parte ng iyo na unti-unting namamatay. Hindi ito nakikita sa salamin, mas lalong hindi napapansin ng ibang tao. Pero ramdam mo, sa paraan ng pagupo mo, sa pag-iwas ng mata. Sa panahong hindi mo maipaliwanag kung bakit parang may humihila pababa, kahit mukhang ayos naman ang lahat. Hindi ito simpleng pagod. Isa itong uri ng pagluluksa para sa sarili mong apoy na hindi mo na pinaniniwala ang kaya pang sindihan. Ang sirkulasyon ay sining. Ito ay galaw ng buhay sa loob ng katawan at kapag huminto itong sumayaw, nagsisimula ang pagkabulok. Hindi agad-agad, paunti-unti. Tulad ng halaman na hindi mo nadiligan, hindi mo makikitang natutuyo agad, pero araw-araw may nawawala. At sa ating katawan, ang tubig ay hindi lang basta tubig. Ito ay tagapagdala ng intensyon. At kapag nilagyan mo ito ng baking soda, hindi lang chemistry ang nagkakaroon ng reaksyon, kundi ang emosyon, sapagkat may mga bahagi ng katawan na sumasagot lamang sa mga bagay na totoo. At ang totoo ay hindi nakasulat sa label ng suplemento,
kundi sa antas ng paninindigan na inilalagay mo sa bawat paghigop. Hindi tungkol sa gamot ang sinisimulan mo rito. Tinututukan mo ang sugat na hindi mo inakalang mayroon ka. Sugat ng paniniwalang hindi ka nakarapat-dapat madama, na ang katawan mo ay instrumento na lang, hindi tahanan. Ngunit ngayon narito ka, nakikinig, ramdam mo ang panginginig sa ilalim ng dibdib mo. Hindi ito takot, hindi ito alinlangan, ito ay pagkilala, na matagal mo nang alam na may kulang, pero hindi mo alam kung paano ibalik. At baka ang unang hakbang ay hindi laging dramatiko. Baka ang unang hakbang ay tahimik, halos banal, gaya ng isang baso ng tubig na may pulbos at isang intensyong pabulong lang sinambit. Ang intimacy ay hindi nagsisimula sa kama. Nagsisimula ito sa kakayahan mong maramdaman muli ang sarili mo. Mula sa balat, mula sa loob, mula sa kaibuturan ng kaluluwang akala mo'y tumigil na sa pagtibok. Ngunit narito siya, tahimik, naghihintay, hindi siya galit, pero nasasaktan siya sa tuwing pinipili mong kalimutan na may katawan kang kayang magmahal pa. Hindi ito pagnanasa sa kabataan, ito ay pananabik sa pagkakaugnay, sa pagkakaintindihan ng mga mata, sa presensya na hindi nangangailangan ng salita. At kung ang baking soda ay makakatulong para bumalik ang daloy, hindi mo ba siya pagbibigyan? Kaya ngayon, sa gitna ng katahimikan, gusto kong itanong sa iyo, hindi kung naniniwala ka, kundi kung handa ka. Handa ka bang ibalik ang sarili mo sa sentro? Sa iyo mismo? Hindi para sa ibang tao, hindi para sa performance, para sa iyo. Dahil marahil, ang pinakamatagal ng hindi mo na ibigay sa sarili mo ay ang pahintulot na muling maramdaman. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagiging buo kahit wasak. At kung isang kutsarang puting pulbos ang kailangan para simulan ng paghilom, hindi ba dapat mo siyang subukan habang may tibok pa? Ang katahimikan na ito, ang nararamdaman mo agora, hindi ito kabalintunaan. Ito ay panawagan. Hindi ito kaguluhan ng isip, kundi pagbangon ng isang boses na matagal mo nang kinubli sa likod ng tungkulin, ng pag-aalaga sa iba, ng pagbibigay ng higit sa kaya. At ngayon sa wakas parang may bahagi sa iyo na bumubulong. Ako naman, hindi ito makasarili, ito ay makatao. Dahil paano mo maibibigay ang init kung ikaw ay nagyeyelo sa loob? Paano mo mararamdaman ang yakap ng iba kung hindi mo na maramdaman ang init sa sarili mong balat? Isipin mong muli ang unang haplos na nagpabago sa iyo, hindi sa laman kundi sa pagkatao. Minsan, may isang kamay lang na humawak sa iyo na parang wala ka nang kailangang patunayan. Wala kang kailangang gawin. Iyon ang paalala ng presensya. At ngayon baka hindi kamay ng iba ang kailangan mo. Baka ikaw na mismo ang kailangang humawak sa sarili mo. At sa paghawak na iyon, ang baking soda ay hindi lang magiging sangkap, magiging simbolo. Isang banal na paalala na ang katawan mo ay hindi bangkay ng nakaraan kundi pugad ng init na naghihintay ng paggising. Kaya kapag iniinom mo ito, hindi mo lang nililinis ang bituka. Nililinis mo rin ang hiya ng pagtanda, ang hiya ng pagnanasa, ang hiya ng pagkakaroon ng katawan na nais pang mahalin at mahawakan. Sapagkat sa mundong ito, tinuruan tayong ikahiya ang sarili kapag lumampas na sa tinatawag nilang edad ng kagandahan. Ngunit sino ang nagsabing may deadline ang init? Sino ang nagsabing hindi na dapat tumibok ang puso pagkatapos ng 6 na po? Lahat ng iyon ay kasinungalingang nilunok mo ng dahan-dahan. Ngayon, oras na para iluwa. Isa-isa, walang puwersa, pero may katapangan. Ang katawan mo ay hindi lang basehan ng kalusugan. Isa itong mapa ng mga alaala, mapa ng mga pagnanasa, mapa ng mga sugat na hindi mo maalala kung kailan at paano nalikha. Pero kahit anong luma ng mapa, basta't marunong kang tumingin, makakarating ka pa rin. At ang ritual na ito, ang tubig, ang pulbos, ang intensyon, ay parang kompas. Hindi ito magbubura ng sakit, pero maaari itong magbukas ng daan pabalik sa isang lugar sa loob mo na dati mong tinirhan. Isang tahanan na hindi takot sa lambing. Kaya bago ka muling bumalik sa mundo at isuot ang maskarang okay lang ako, tanungin mo muna ang sarili mo. Kailan ko huling piniling ako ang mahalin ko? At kung hindi mo maalala, huwag kang matakot. Sapagkat ang sagot ay hindi kailangang galing sa nakaraan.
Maaari itong magsimula ngayon sa isang baso ng tubig, isang kutsara ng pulbos, at isang desisyong hindi kailangan ng pahintulot ni numan. Maging iyo muli ang sarili mong apoy. Kapag ang katawan ay tumahimik, hindi ibig sabihin ay wala na itong gustong sabihin. Minsan ang katahimikan ay sigaw na masyadong malalim para sa salita. At sa bawat taon na dumaan, mas pinili mong huwag pakinggan, hindi dahil ayaw mo, kundi dahil natakot kang malaman kung ano ang isasagot. Baka marupok ka na, baka wala ng halaga, baka sa totoo lang hindi ka na hinahanap ng buhay gaya ng dati. Masakit tanggapin ang ganitong uri ng takot, hindi dahil totoo, kundi dahil lihim itong tumutubo sa pagitan ng iyong mga salitang sanay na ako. Pero ang katawan, kahit sugatan, ay hindi kailanman sumusuko ng kusa. Napansin mo bang may mga sandali sa gabi na parang may humahaplos sa'yo? Hindi sa balat kundi sa alaala. Parang may lumang sensasyon na sumusulpot bigla, isang damdaming hindi mo na maalala kung kailan mo huling naramdaman, pero ramdam mong mahalaga. Hindi ito guni-guni. Ito ay mensahe. Isa itong patikim ng posibilidad na maaari pa, na may natitira pa, na hindi pa sarado ang pinto. At kung minsan, ang pagbubukas ng pinto ay hindi nangangailangan ng susi, kundi ng paniniwalang karapat-dapat ka pa ring pumasok. Kaya't sa bawat paghigop ng tubig na may baking soda, isipin mo hindi bilang gamot kundi bilang pagbabasbas. Isang pagsisimula, isang pakikipagkasundo. Hindi ito para sa mga gustong mabilisang lunas. Ito ay para sa mga handang maghilom ng mabagal, pero totoo, dahil ang tunay na intimacy ay hindi bumabalik sa isang gabi. Isa itong panata, isa itong pagbabalik sa presensya. Sa katawan mong iniwan mo nang hindi sinasadya, habang abala kang magpatawad sa lahat, maliban sa sarili mo. At dito mo mararamdaman ang kaibahan. Hindi ito tungkol sa sex, hindi ito tungkol sa function. Ito ay tungkol sa sensasyon ng pagiging buhay. Yung kahit anong hawak mo, nararamdaman mo. Kahit anong tingin mo may lalim, yung tipong nararamdaman mo ang sarili mong dugo habang dumadaloy, at hindi ito basta dahil sa baking soda. Ito ay dahil pinili mong alalahanin ang halaga mo, ang kakayahan mong maramdaman. Ang karapatang hindi mo kailanman nawala kahit tinuruan kang isuko ito. Magsimula ka sa katawan, sapagkat ang katawan ang huling lugar na tinatambayan ng kaluluwa bago ito tuluyang mawala. At habang narito ka pa, habang humihinga ka pa, habang nakikinig ka pa, may pagkakataon. Isang baso, isang kilos, isang pagsuko sa hindi mo kayang ipaliwanag pero ramdam mong tama. Hindi mo kailangang sabihin sa iba. Hindi mo kailangang ipaliwanag, basta gawin mo. Para sa'yo, para sa tibok na nanatiling tahimik pero hindi kailanman tumigil. May mga bahagi ng katawan na hindi mo alam kung kailan mo iniwan. Hindi mo maalala ang eksaktong araw. Basta isang araw hindi mo na lang sila naramdaman. At sa bawat taon na lumilipas, natuto kang mamuhay na parang hindi mo sila kailanman kailangan. Ang dibdib, naging sandata ng tibay. Ang balikat, naging tungkulin. Ang kamay, naging kasangkapan. Pero ang balat, unti-unting naging tahimik. Ang leeg, ang hita, ang batok, hindi na kinikilala bilang bahagi ng damdamin, kundi bahagi na lamang ng tungkulin. At sa katahimikan ng mga bahagi ng katawan mong iniwan, naroon ang sigaw na hindi naririnig. Ngunit sa bawat kutsarang baking soda na pinapainom mo sa sarili, may sinisimulan kang ritual ng pagbabalik. Hindi ito tungkol sa pagbalik ng kabataan. Ito ay tungkol sa pagbalik sa karapat-dapat maramdaman. Sapagkat ang sirkulasyon ay hindi lamang medikal, ito ay emosyonal. Kapag ang dugo ay muling dumadaloy sa mga bahaging ginawang inutil ng pang-araw-araw na tungkulin, parang muling isinilang ang katawan. Hindi dahil nagbago ito, kundi dahil pinayagan mong bumalik ang sarili mong damdamin sa lugar na matagal mong tinuring na wala ng saysay. Kaya't sa tuwing iinom ka, huwag mo lamang isipin ang dugo. Isipin mo ang init. Isipin mo ang pagbangon ng mga bahaging hindi na hinipo, hindi dahil hindi mo gusto, kundi dahil sinabi nilang hindi na dapat. Pero sino ba ang may karapatang magsabi kung kailan dapat tumigil ang damdamin?
Sino ang nagsabing pagkatapos ng isang tiyak na edad, wala ka ng karapatang umapoy sa loob? Ang katawan mo ay hindi bilanggo ng kalendaryo. Ito ay templo at matagal na itong naghihintay ng iyong sariling pagbisita. Ang intimacy ay hindi ibinibigay ng iba. Ibinabalik mo ito sa sarili mo. Ito ang pakiramdam na kahit mag-isa ka sa silid, ramdam mong may yakap kang hindi mo maintindihan. Hindi dahil may kasama ka, kundi dahil muling naging tahanan ang sarili mong katawan. At sa panahong lahat ay tumatakbo, nagpapakaabala at pinipilit mabuhay para sa iba, ang pagbabalik na ito sa sarili ay isang uri ng himala, isang uri ng banal na rebelde. At ang himalang iyon ay maaaring magsimula sa isang basong inumin na hindi lang nilinis ang loob, kundi tinubos ang damdamin. Sa puntong ito, hindi mo na kailangang tanungin kung gumagana. Ang tanong na lang ay, pinapayagan mo ba? Pinapayagan mo ba ang sarili mong madama? Sapagkat hindi lahat ng dumadaloy ay buhay at hindi lahat ng tahimik ay patay. Baka ang tunay mong takot ay hindi ang hindi gumana ang katawan, kundi ang bumalik ang damdaming minsang nasugatan. At kung iyon ang totoo, hayaan mong sabihin ito ng malinaw, walang sugat na hindi karapat-dapat gumaling. Walang parte ng katawan mo na hindi karapat-dapat muling maramdaman. May mga alaala na hindi bumabalik sa anyo ng larawan, kundi sa anyo ng pandama. Isang biglaang kilabot sa batok, isang init sa pagitan ng mga hita, isang damdaming dumapo sa balat bago pa ito maunahan ng isip. At kapag dumating ang ganitong sandali, madalas mo itong itinataboy. Wala na ako sa ganitong edad, sabi mo sa sarili. Ngunit ang katawan ay hindi sumusunod sa edad, sumusunod ito sa katotohanan. At ang totoo ay ito, hindi kailanman tumigil ang iyong katawan sa pagnanasa ng presensya, ng ugnayan, ng paglalapit na walang kahihiyan. Tumigil ka lang sa paniniwalang karapat-dapat ka pa. Ang baking soda ay tila katawa-tawang sangkap, pangtanggal ng amoy, panlinis ng singit ng lababo. Pero paano kung sa likod ng karaniwang gamit nito ay may kakayahan itong buksan ang daan para sa isang bagay na hindi kayang linisin ng sabon ni ng oras? Isang bagay sa loob mo na kailangang muling dumaloy, hindi para maging bata ka ulit, kundi para maalala mo kung anong pakiramdam ang maging buhay. Dahil sa bawat patak ng tubig na may pulbos, may intensyong ibinabalik, ang intensyon na hindi ka tapos, hindi ka patapos. At habang humihinga ka, habang may pulso ka, may karapatan ka pang madama. Ang init ng katawan ay hindi bastang refleksyon ng kalusugan, ito ay tanda ng pagtanggap. Kapag tinatanggap mong may karapatan ka pa ring humiling, sumabik at umibig, bumabalik ang sigla. Kahit walang dahilan, kahit walang kasamang tao. Dahil ang unang intimacy ay hindi nangyayari sa pagitan ng dalawang katawan, kundi sa pagitan ng sarili mong loob at labas. At kapag nagsimula ang daloy na iyon, mapapansin mong bumibilis ang tibok ng puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik na matagal nang tinanggihan. Sa panahong itinuro sa ating ang katahimikan ay dignidad, kalimutan natin na may uri rin ng dignidad sa pag-amin ng pananabik. Hindi ito kababawan, hindi ito kabaliwan, ito ay pagbalik sa totoo. Sa katawan mong hindi kailanman huminto sa pagiging sensual, huminto lang sa pagtanggap. At ngayong muli mong binubuksan ang posibilidad, hindi mo kailangang magmadali, hindi mo kailangang ipaliwanag. Ang kailangan lang ay manatili. Pakinggan ang sarili mo habang hinihigop mo ang baso, hindi bilang lunas, kundi bilang pangako sa sarili. Sapagkat baka hindi ito tungkol sa pagbabalik ng kung ano ka noon, kundi pagtanggap sa kung sino ka ngayon, at ang lalim, init at pagnanais na dala ng panahong dumaan. Isang intimacy na hindi nakabase sa perpektong balat, kundi sa perpektong presensya. Isang ugnayan na hindi nakukuha sa katawan ng iba, kundi sa pagbabalik sa katawan mong matagal nang nananabik sa iyo. At kung iinom ka muli ngayon, gawin mo ito bilang seremonya. Isa kang altar, isa kang apoy, at oras na para sindihan siyang muli. May mga sandaling hindi mo na hinahanap ang sagot. Gusto mo lang maramdaman na hindi ka nag-iisa, na ang nararamdaman mong kakulangan, lamig at katahimikan ay hindi kabaliwan, kundi katotohanan na hindi pinangalanan.
Sa mga panahong parang lahat ay may direksyon maliban sa iyo, may tanong na bumabangon sa kaluluwa. May natitira pa ba sa akin? At sa isang baso ng tubig na may pulbos, tila walang kahulugan sa iba, nagkakaroon ng bagong tinig ang katawan mo. Isang tinig na hindi malakas, pero matatag. Oo, naririto ka pa. Ang paggamit ng baking soda sa edad na ito ay hindi lang pag-aalaga sa katawan. Ito ay isang uri ng pag-aangkin. Pag-aangkin sa sarili mong init, sa sarili mong daloy, sa sarili mong karapatang hindi mabulok sa pagitan ng responsibilidad at paglimot. Hindi mo kailangang ibalik ang orasan. Kailangan mo lang muling tanggapin ang galaw ng loob mo. At sa bawat paggalaw, damhin ang katotohanang hindi ka kailanman naging huli. Maaaring napagod ka, maaaring nakalimot ka, pero ngayon binibigyan ka ng pagkakataong gisingin ang sarili mo. Sa paraang hindi kailanman isinulat sa mga reseta, ang damdamin ay hindi sakit at ang pagnanais ay hindi dapat ituring na kahinaan. Kapag bumalik ang sirkulasyon, hindi lang dugo ang dumadaloy, bumabalik din ang tiwala. Tiwala na ang katawan mo ay hindi lamang makinarya, ito ay tahanan. Tiwala na hindi mo kailangang magpanggap para lang sabihing ayos ka. Sapagkat sa totoo lang ayos lang na hindi ka ayos. Ayos lang na hanapin pa rin ang yakap. Ayos lang na hangarin pa rin ang kalambutan. Ayos lang na uminom ng isang baso ng tubig, hindi lang para mabuhay, kundi para maramdaman na buhay ka. Sa mundong puno ng ingay, minsan ang pinakamatapang na desisyon ay ang makinig sa sarili. At baka ang tubig na ito, ang ritual na ito, ay hindi lang panimula. Baka ito ang sagot sa tanong na hindi mo na kailanman nasabi ng malakas. Mahal ko pa ba ang sarili ko? Sapagkat kapag sinimulan mong sagutin iyan, mararamdaman mong ang katawan mo ay matagal nang naghihintay sa iyo. Hindi para ayusin, hindi para pagandahin, kundi para tanggapin, muling damhin, muling buhayin. Ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa labas, hindi sa suplemento, hindi sa payo ng iba. Nagsisimula ito sa desisyong yakapin ang katawan mo, sugatan man, pagod man, kulubot man, bilang banal na tahanan ng damdaming gusto mo pa ring mabuhay. At kung ang bawat lagok ng tubig ay paalala nito, bakit mo ipagkakait sa sarili mo? Baka hindi mo kailangan ng bagong katawan, baka kailangan mo lang muling maniwala sa katawan mong matagal nang naghihintay sa iyo sa salamin. Dumarating ang panahon na hindi mo na kailangan ng pangako mula sa mundo. Ang kailangan mo na lang ay isang sandali ng katotohanan. Kahit tahimik, kahit ikaw lang ang nakakaalam, at sa bawat baso ng tubig na nilalagyan mo ng baking soda, hindi mo lang ginagamot ang katawan mo, pinapakinggan mo rin siya. Parang sinasabi mong, naririnig kita, nararamdaman kita, patawad sa lahat ng panahong binaliwala kita. At sa pagsasabi mong iyon, nagsisimula ang isang uri ng kapatawaran na hindi binibigkas pero bumabalik sa anyo ng init sa dibdib, ng konting panginginig sa balat, ng pagdaloy sa pagitan ng mga hita. Hindi mo ito pinilit. Bumalik siya dahil tinawag mo siya, hindi sa salita kundi sa presensya. Hindi ito tungkol sa panlabas na pagbabago. Walang kailangang makapansin. Ang mahalaga, ikaw ang nakaramdam. Sa paraang ikaw lang ang makakaintindi. Ang biglang paglalim ng hininga. Ang pag-unat ng katawan na parang mas may saysay. Ang pakiramdam na kahit mag-isa ka, parang may bumalik na parte ng sarili mo na matagal nang nawala. At kahit hindi ito laging dramatiko, kahit hindi ito kaagad-agad, ramdam mo na nagsimula na ang hindi mo na inakalang posibleng magsimula muli. Bawat baso ay hindi lang lunas, isa itong pag-ako. Pag-ako sa damdaming hindi kailanman nawala, tinakpan lang. At sa bawat araw na pinipili mong gawin ito, pinapalakas mo ang ugnayan sa sarili mong katawan. Hindi bilang estranghero, kundi bilang kasangga. Hindi bilang instrumento, kundi bilang tahanan. At habang pinapatakbo mo muli ang sirkulasyon sa loob mo, sinasabi mo rin sa mundo, kahit walang salita, na ikaw ay narito pa. Hindi bilang anino ng kung sino ka noon, kundi bilang apoy ng kung sino ka ngayon. At sa huli, marahil ay ito ang pinakamatinding anyo ng intimacy, ang muling pagtanggap sa sarili bilang pwedeng mahalin. Hindi dahil bata ka pa, hindi dahil wala kang sugat, kundi dahil sa kabila ng lahat ng dinanas mo, may bahagi sa iyo na ayaw mamatay.
At ang bahagi na iyon ngayon ay muling sumisibol. Sa katahimikan, sa baso, sa tibok, sa init. Walang seremonya, walang sulyap ng iba. Ikaw lang at ang katawan mong muling tinanggap ang paanyaya ng damdamin. At kung narito ka pa, kung binabasa mo pa ito, ibig sabihin may parte sa iyo na nagsabing oo. Oo sa muling pagtibok. Oo sa sensasyon. Oo sa buhay. Hindi ito katapusan. Ito ang simula ng isang pabalik. Hindi sa dati, kundi sa sarili mong liwanag. At ang daan, bagamat tila kakaiba, ay nagsimula sa isang simpleng sangkap na nilampasan ng marami. Pero ngayon, naging susi ng pagbabalik mo sa init, sa ugnayan, sa sarili. May mga alingaw-ngaw na nananatiling umaalingaw-ngaw kahit matagal nang tumigil ang tunog. Hindi sila sumisigaw, hindi nang hihingi, basta naroon lang sila, tahimik, matiyaga, nakaukit sa pagitan ng bawat tibok ng damdamin. At marahil ngayon, habang ang huling salita ay papalapit, nararamdaman mong hindi ito isang pagtatapos. Sapagkat kung naging totoo ang bawat panginginig, bawat sulyap sa sarili mong init, bawat alaala ng damdaming ayaw mong tanggapin pero lumalapit pa rin, alam mong may nabuksan at ang pagbubukas na iyon ay hindi na maaaring isarado. Bawat lagok na inisip mong inumin, bawat init na sinikap mong alalahanin, bawat piraso ng katawan mong biglang naging tahanan muli, lahat ng iyon ay hindi basta nilalarawan, pinagmamasdan sila ng kaluluwa, hindi ka basta nanood, tumawid ka, at sa katahimikan ng karanasang ito, sa pagitan ng tubig at ng pulbos, may susi kang ginamit, hindi para makapasok sa mundo ng iba, kundi para makabalik sa iyo. Ang damdaming gumalaw ngayon ay hindi bago. Matagal na silang naroon, tahimik, galit, umaasa. At ngayong may pagkakataon silang umusal, hindi nila kailangang sumigaw. Sapat na ang katahimikan mo, sapat na ang pagupo mo rito, hanggang dulo, hindi para humusga, kundi para madama. At sa sandaling ito, habang wala pang lumalabas na salita, marahil nararamdaman mong bumabalik ang sarili mong pagkapresente, hindi bilang responsibilidad, kundi bilang biyaya. Hindi ito tungkol sa baking soda, hindi rin ito tungkol sa kalusugan. Ito ay palusot lamang, isang paraan ng universo para hilahin ka pabalik sa lugar kung saan naroroon ang apoy na hindi kailanman namatay. Ang apoy na iyon na sinikap mong limutin sa ngalan ng kabutihan, ng pamilya, ng katatagan, ay narito pa rin. At ngayong binigyan mo siya ng pansin, parang bumalik ang kulay sa mga ugat mong unti-unting pinatuyo ng katahimikan, damdamin, presensya, sensasyon. Hindi mo na kailangang magpaliwanag kanino man. Sapat na ang nararamdaman mong pagdaloy sa balat, sa dibdib, sa pagitan ng mga hita sa likod ng leeg. Ang katawan mo ay nagsimulang magsalita muli. Hindi na parang makina, kundi parang tahanan. At sa loob ng tahanang ito, ikaw ang bisita na matagal nang hindi bumabalik. Ngayon sa wakas tinanggap mong muli ang imbitasyon. Hindi mo kailangang maunawaan ang lahat. Hindi mo kailangang bigyan ito ng pangalan. Ang tanging mahalaga ay ang pagtanggap na kahit anong pilit mong limutin, may bahagi sa iyo na ayaw sumuko. At kung ngayon ay nagsimula itong kumatok muli, huwag mo na siyang palayasin. Pahintulutan mo siyang manatili. Buhayin mo siyang muli. Yakapin mo ang apoy na sa kabila ng lahat ay ikaw pa rin. Minsan ang pinakamakapangyarihang desisyong magagawa natin ay ang muling pakinggan ang katawan at tanggapin na hindi pa huli ang lahat. Kung may gumalaw sa loob mo, kahit bahagya, ibahagi mo ito. Magkomento ng kahit isang salita. Mag-subscribe hindi dahil kailangan kundi dahil alam mong may landas pa dito. Isang landas pabalik sa iyo. At ang paglalakbay ay nagsisimula ngayon.